Hi guys! Ayan, meron naman po tayong pag-uusapan ngayon na bagong portable karaoke speaker. But before we proceed, kung napadaan ka sa video na to, please huwag kalimutan mag-subscribe. By the way, my name is Ivy Bersabal and you are in my YouTube channel, Soundtic PH. Kung mahilig ka sa speaker, maghanap ka ng ideal speaker, you are in the right channel na kung saan may makukuha kang idea based on my personal opinion and personal experience sa unit na ating i-review. So, this is sa DLK S1116. So, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. So, kayo nang bahala. Pero para sa akin sa DLK. Alright, this is one of those China-made karaoke speaker na kung saan nakipag-compete siya sa mga nagsisilabas ngayon ng mga iba-ibang brand ng portable karaoke speaker kagaya na lamang ni W King, Transmart, and Xdobo, 3-bit, whatever, and ano pa ba? Hopstar, Zilot, Monster, basta yung mga nasiuso na silabasan ngayon. And actually guys, si Stadwell K is sabay lang to nag-bloom kay W King, ngunit nauna lang si W King pumasok dito sa Philippines. So ngayon, kunti pa lang yung nag-try sa brand na si DLK, gawa ng natatakot pa sila or wala pa silang naging reference, wala pang nagre-review dito sa Pilipinas. So ngayon guys, unti-unti na natin umpisahan para makikilala siya sa masa. So ayan, good luck at pag-start na tayo. So ayan mga pare ko, meron siyang naka-highlight na feature sa gilid. Meron siyang TWS connection para pwede mong mapatugtog sabay yung dalawang unit. And then meron siyang reverse charge. So instead, pwede mo siyang gawing power bank. And meron siyang digital EQ, stereo surround sounds, and digital power amplifier, sound card effects. Ito yung kasama niyang wireless sound card. Yes, ito yung isa sa nagpapa-special sa kanya na wala sa ibang unit. Sa kanya lang. And then, mayroon siyang DSP. Yung DSP nowadays, ito na yung gamit ngayon para mas maganda yung tunog ng isang amplifier. So, gumagamit na siya ng digital signal processor. And then, meron siyang 2 channel of karaoke. So, ayun. So, hindi na tayo mag-unbox kasi nabuksan na natin to. Diretso na tayo. So, mga parikoy, upon unboxing, ito yung mga nakikita nating mga accessories sa likod. So, meron siyang ito, 3.5mm audio jack. Pag ayaw mong gamitin yung Bluetooth, pag gusto mo lang i-connect auxiliary to auxiliary, andyan. And then, meron siyang Type-C cable for charger. And meron siyang Type-C to Type-C para sa fast charger. For fast charging. And then, meron siyang, kagaya ng ibang speaker, meron din siyang shoulder strap. Yan. Para mas convenient siya dalhin outdoor. Kasi mangangawit ka din naman pag puro lang handle yung hawakan mo kasi may kabigatan din siya guys. Kung may experience kayo kay Sun Arcade, mas mabigat siya ng konti. Mas pinasolid siya. So ayan, of course, meron siyang dalawang microphone. Left and right channel. Ayan. Hello. Ganun kaganda yung microphone niya. And of course, ito yung wireless sound card kung saan curious ang lahat kung para saan ito. Yan. Yan guys, wireless na siya. Lahat ng mga effects andun na sa kanya. Ito yung nagpapa-special sa kanya na hindi mo makikita sa ibang speaker. So sa price niya guys na 6,999, napaka-yaman na niya sa specs and features. Andiyan na lahat, andiyan yung mga effect din. Bago-bago yung boses mo, mayroong pang voice changer, male voice, female voice. So, in other words, guys, mas maganda siya. Recommended siya kung ikaw ay isang
content creator or mahilig ka mag-live streamer sa TikTok, sa FB at kung saan-saan man yan, ito yung pinaka the best na unit para sa iyo guys. Ayan, meron siyang control ng microphone and meron siyang para sa reverberation, meron siyang microphone treble and microphone bass. As in, mako-customize mo siya lahat guys. At meron din naman siyang mga custom dito, pwede mong i-save. Ayan, i-save mo dito yung custom na ano. Tapos meron din siyang mode na KTV para hindi ka na magsiset-set ng microphone. Meron din siyang ano pa yung iba? Recording studio sounds. Ito yung mga preset ng karaoke guys. Kung dun sa ibang speaker sa D20, sa T6, ayan, di ba meron silang mga sound, tawag doon, preset ng karaoke. Dito naman kay sa DLK S116, ito yung sa kanya, TV mode, recording studio, yung parang nasa studio ka, and then vocal concert. Yan, so ang ginamit ko dito guys, itong vocal concert. Yan, ang try ko dito. And then, mayroon siyang adjustment ng instrument, reverberation, instrument volume, and monitor volume. Ito nga yung pag nagla-live streaming ka. Tapos meron din siyang special effect ng kung gusto mong babaan yung pitch ng kanta or gusto mong taasan, meron siyang effect na ayun may special effect plus and minus. And guys, tapos battery powered pala siya guys nang hindi siya rechargeable. Ayan, AA. So kung meron ka, pwede mo naman siyang gamitin ng rechargeable battery. At the same time, bibili ka ng charger para sa battery. Ayan. And of course, meron siyang manual. Kung tamad ka magbasa, itapon mo na lang. Ito, napaka-importante guys ng user manual kasi para hindi ka na magtanong-tanong, basahin mo. Nandyan lahat sa user manual. And then, of course, yung microphone niya, Type-C charger na rin siya. Wow! Ayan, 5 volts. Ayan. So, better guys, huwag natin gamitin ng fast charger yung microphone kasi mababa lang naman yung battery nito compare sa mismong unit. And, ayan. And of course, andito na yung pinaka-unit niya. Ayan. Baka nagtaka kayo guys kung meron dito nakakabit na wire. This is an 3.5mm audio cable. Tapos baka nagtaka kayo bakit may unit dito sa taas. Kasi guys, maraming nagko-comment sa atin sa mga previous unit na ni-review natin. May nagtatanong kung pwede ba mag-play magkaibang unit. Pwede ba daw pagsabayin kasi hindi nila magawa yung TWS kasi yung TWS will work only on same unit. Dapat same yung model para sa TWS. So may napapansin silang audio out sa likod at yung iba naman na nakalagay monitor. So na-curious sila para saan daw yun. So usually ginagamit lang yun talaga as monitor. So pag sinalpakan mo yun ng audio cable, mawawala yung sound siya dito, doon lilipat sa monitor. Kasi ginagamit naman talaga yun para pag-check kung tama ba yung, like for example, nasa stage kayo. So i-check, ipakinggan sa monitor kung tama ba yung audio na ipi-play, baka mali. Before siya i-erase. So ganun. So dito naman sa unit na to guys, just like Sound Arc2, yung audio out niya guys, as in audio out talaga siya, hindi mawawala to. Kundi dalawa na sila tutugtog. So parang naka TWS ka na rin. Ayan. So ayan, nasagot na yung katanungan nyo ha. Kung mapapansin mo, hindi lang siya mayaman sa features and specs. Mismo sa unit niya guys, napaka solid niya yung belt. Yung belt quality niya guys, yung material na ginagamit. Of course, uso ngayon plastic naman talaga, mga hard plastic or aluminum ganyan. Pero siya guys, mapapansin mo, napaka premium talaga ng design niya. Napaka-premium ng belt niya. Ang ganda niya guys. Pati yung mga rubber buttons. Ayan. Ang guys, ang solid. Parang hindi siya tinipid sa guma. Yan Talagang ramdam na hindi siya tinipid. Napaka-compact ng paggagawa sa kanya. Yan. Tapos meron siyang brand name sa taas. So DLK. Meron din siya dito which is hindi naman siya distracting tingnan, bumagay lang naman. Wow. Ayan, tapos meron siyang mga pindutan. Ayan guys, ito yung para sa play and pause, ito yung volume control, plus and minus. Ito naman for equalizer. Sa equalizer, meron lang siyang dalawa, indoor and outdoor. So of course, pag outdoor, mas malakas siya. And then pag indoor, medyo mahina siya kasi parang nakafocus sila sa bass. And then, yung echo guys, and music, mic music, itong mic music guys, tawag doon, para to dun sa instrument na isasaksak mo sa likod, or kahit yung microphone.
microphone and guitar na isaksak mo sa likod. Ito yung magiging volume nila. And yung echo na to, hindi to para sa mic guys ha. Take note, yung echo na to is hindi para sa mic, kundi para dun sa guitar. Ayan, kasi yung effect ng microphone, yung mga adjustment ng microphone, andito sa sa sound card niya. Ayan. So ito naman, pag gagamitan mo siya for karaoke, so syempre need mo pindutin yung microphone na icon para tumunog para mag-function yung microphone niya. Ito naman yung para sa ilaw. So napakaganda ng ilaw niya, guys. Ayan, tapos meron siyang effect na sumasabay siya sa beat at meron naman siyang hindi sumasabay, may sariling buhay. Ayan. Napaka-minimal lang ng ilaw, which is hindi siya distracting. Ayan. So, maganda yung ilaw niya, guys. So, makakonsider mo talaga siya na since portable siya, maliit siya. So, this is isa siya sa pinaka-ideal portable outdoor party speaker. Kasi yung iba, guys, wala namang mga ilaw-ilaw. So, ito siya meron. So, belong siya dun sa mga party speaker. And at the same time, portable. So, tingnan natin sa likod. Nga pala, guys, meron siyang passive radiator sa dalawa, gilid-gilid. So, ito yung mga nauso ngayon, gumagamit na ng passive radiator para mas, hindi ko alam kung, sa opinion ko lang yun ha, para mas madaya. Mas madaya nila yung bass. Yan. Nagiging solid yung bass, guys. Pero yung disadvantage naman ng mga karaoke speaker, ng mga speaker, mga portable speaker na gumagamit ng passive radiator, yung nagiging disadvantage naman niya, pag nasa highest volume siya, may maririnig mo na yung may maririnig ka na parang sagad na siya. Yan, maririnig mo na yung tunog mismo ng ng material na to na parang bumabangga na siya. Unlike doon sa speaker na talagang yung bass, yung mga active speaker na talagang humuhugot sila ng bass doon mismo sa kaha at sa surroundings. Hindi na dinadaya dito sa passive radiator. So ayan, meron siyang sa handle, meron siyang dalawang sabitan para sa shoulder strap. Ayan, dito may sasabit yung shoulder strap. Tingnan naman natin sa likod. Ayan. Ayan. Di ba, guys? Simpleto siya. Meron siyang pang guitar, microphone, SD card, USB or flash drive. Meron siyang auxiliary in. Then, ito yung sa monitor. Ito yung tinest natin kanina. Headset yung symbol na meron siya. Pwede mong isaksak yung auxiliary 3.5 audio cable para magkaroon ka ng output audio para dun sa isang speaker para ma-play mo siya ng sabay. Yan, hindi mo siya pwede tawagin na TWS kasi hindi naman siya wireless. So, magiging stereo lang yung sounds, dalawa na. And then, meron tayong OTG. OTG, hindi ko alam paano gamitin itong OTG. And then, next, meron siyang DC in. So, yung 5V charger or pwede mo siyang gamitan ng fast charger. Basta guys, yung nire-required namin na fast charger sa isang portable karaoke, hindi siya dapat nag-exceed ng mga 67 pataas. Dapat below, naglilimit ka lang ng 67 or 60 watts fast charger pababa. Yung power wattage na gamit mo charger, nakakasira na rin ng battery. Ayan. So, before natin siya i-sound check, may mga nagtatanong kung sino daw yung mas malakas, this one ba or si SoundArc K2. So, for me guys, parang kung ako papipiliin sa dalawa, kung sino yung mas masulit dun sa pagkabili mo, sasabihin ko mas sulit to guys kasi mas mura ito ng konti sa kay K2 and at the same time, ayun o, kita mo naman guys, sa 6.9 yan yung makukuha mo, andin yung build quality niya. Napaka-premium, parang sa itsura pa lang, talo na niya si K2. And then, sa driver niya pala guys, nakalimutan ko i-mention, meron siyang 5 driver. Yan, may 4 na tweeter or mid-range. Yan, 2 dito and 2 sa kabilang side. At meron siyang woofer na at the same time kaya na mag-deliver ng mid-range at bass. Yan, low frequency. Kagandahan sa setup na to guys, kahit sobrang ma-bass yung speaker, andun pa rin yung balance. Hindi natatabunan ng bass yung mids and highs frequency ng tunog. So, maririnig mo pa rin yung details ng music to na nakikinig ka ng track. Walang matatakpan. So, andun pa rin yung balance na tinatawag natin. So, ngayon guys, itatry na natin muna yung quality ng karaoke. And then, mamaya, magsa-sound check tayo. Ngayon guys, itatry naman natin yung quality ng microphone. So, ayan, nakauna siya. Ito yung quality ng microphone niya.
nang hindi pa natin ginamitan ng sound card. So, dyan pa lang guys, may nagtatanong kung nagagamit ba yung microphone even without using sound card pag halimbawa nasira to. So, of course, magagamit pa rin guys kasi ayun, nakita mo, patay yan. Magagamit mo pa rin kasi meron pa rin naman siya control dito kahit pa paano. Diyan pa rin yung para sa microphone. Yan. Microphone off. Off, wala na siya. Tapos i-on mo lang. Microphone on. Ayan. Hello, hello. Yun nga lang guys, wala siyang adjustment ng microphone volume. Ang mayroon lang siya dito is yung echo. So, I just want to correct yung sinabi ko kanina na this one is not for microphone echo. Para sa microphone echo pala to guys. So, pag nasira to, ito yung magiging echo. Echo control mo ng microphone. Yan, babawasan natin ang echo. Ayan, wala na siyang echo. Ayan, so sorry sa na-mention ako kanina. Ayan, kinorik ko lang. So, ayun, pag nasira to, may option ka pa rin. Kaso wala siyang volume ng mic. So, mas better pa rin pag gamitan mo nito kasi andito na lahat. So, ayan. Yan yung quality guys ng microphone niya. Sobrang linis. Kung may magtatanong kung kanino ko siya i-compare, so, iba siya sa quality ni X-Dobo. Iba siya sa quality ni SoundArc. Iba siya sa quality ni... may similarity siya kay Monster, kay Active Audio, and then kay W King. So, ganun guys. Pare-parehas sila ng quality, and then na-try ko na rin siya kantahan, and kinagandahan din sa microphone niya. Hindi nagaka-distortion yung microphone niya, even sa mga busted bass na karaoke. Kasi yung ibang mga unit guys, pag malakas yung beat, nagaka-distortion din yung microphone, parang sumasabay siya sa beat. Sumasabay siya sa beat ng tugtog. So this one, hindi naman siya guys. Then pwede mong i-adjust yung echo. Ayan, pwede rin dito sa sound card. To, microphone volume. Ayan, zero volume, zero. Ayan, wala na siyang volume ng mic. So dito lang tasan mo. Volume, microphone volume. Microphone reverberation. This is how it sounds like without reverb. Ayan, without reverb. Adding reverb to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Full reverberation. And then kung ayaw mo naman ng ganyang effect, kung ayaw mo ng reverb ng mga ganyang effect, na tinatamad ka mag-set, wait, meron pa rin pala siyang sa taas. Microphone treble. Ayan, kung gusto mo lagyan ng treble, ayan, medyo rinig niya yung vocal as in ma-emphasize siya. At then kung gusto mo rin lagyan ng konting bass, ayan, lagyan mo rin ng bass yung microphone. Bass. So, ma-bass na. Para ka nang nag-MC sa, alam mo yun, sa province, yung mga disco. Parang ganito na yung tunog niya. So, ayan guys. And then meron din siya mga preset dito. Ayan. KTV. Ayan yung KTV. Para siyang reverberation kung doon sa WK. Reverberation siya natubasa. I know. Parang lang true. I don't know. Parang lang. Then it's recording audio. Recording studio. Recording studio. Ito yung sa pop. Ito yung katambas doon sa WK. Ito yung pop niya. Then, vocal concert. Vocal concert. Hello. Ito yung echo. Yan. So yan guys, ay yung tatlong presets niya. Kung ayaw yung mag-adjust. Ayan. Yan yung tatlong preset niya guys, kung ayaw mo mag-customize ng microphone. Kung ayaw mo mag-customize, yan yung mga presets niya. Tapos kung malito ka na, ipatayin mo lang ulit yung microphone. Microphone off. Yan, patayin mo lang ulit. Para bumalik siya dyan sa Microphone on. Default niya. Ayan, kasi kanina hindi ko na siya makontrol. So, ayan. Low. Hello. Microphone on. Hello. Hey. Ayan, bumalik na siya sa default. So, hello, sound check. Ngayon guys, ano na tayo? Ulitin natin guys. So, medyo nalilito tayo kanina. So, pag halimbawa, gagamit ka ng preset, kasi ayaw mo mag-adjust, pindutin mo lang yung KTV and yung vocal concert. So, meron lang siyang dalawang presets. Kasi yung sa gitna guys na recording studio mode,
ito yung default niya. Ibabalik, after mo mag-preset, pipindutin mo yung recording studio para makabalik ka dun sa normal. Kasi pag once nasa preset ka, like KTV, ganito, KTV. KTV mode. Kahit anong adjust mo ng reverberation, hindi siya ma-adjust yung reverberation. Yung bass, try natin yung bass kung ma-adjust. Bass, hindi na rin. Kasi yun talaga yung settings niya. Dito yung echo sa mismong unit. Echo, hindi mo rin matatanggal. So, ang ma-adjust mo lang pag nasa preset case yung mismong volume ng microphone. Ayan, zero volume. So, mic volume lang talaga yung ma-adjust mo once nasa preset ka. So, kung gusto mong mag-customize ulit, ibabalik mo siya dun sa pinaka-default niya, pindutin mo lang yung recording studio. Recording studio. Ayan, bumalik siya sa normal, pwede mo na ulit ma-control. Ayan, wala na siyang echo. Pwede na rin dito sa sound card, lagyan mo ng echo, di ba? And treble, mic treble. Yan. Mic bass, mic bass. Yan. So, ang ganda dyan, di ba? Ang ganda, ang daming control ng karaoke. So, ayun. And now, kailangan na natin siyang i-try sa karaoke. Sino gusto kumanta? Anong reverse niyo? Dali. Yung maganda sa kanya guys, pag halimbawa nasa party kayo, tapos may magpe-perform, tapos ikaw na MC, dalhin mo lang to, ikaw na host. Para after perform na performer, pwede ka maglagay ng effect. Yan. Di na kailangan na lalapit ka pa dun sa mismong unit para pumindot. So yung mga effect na yun, dito na nila nilagay. Alright? Let's continue. Nag-enjoy na ako. Kasi ang ganda niya ng tahan. Nag-enjoy na ako. Hindi na mga mating na. There's song from The Ones. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Ayan. Pilit na tumiwasan. Hindi tayo pwede. Inatagpo, pero di tinadhana. Alright, now this time, mag-soundcheck na tayo. So, puro yes lang tayo guys para hindi tayo mag-copyright. Okay. Try natin yung indoor and outdoor guys, kung anong kaibahan. Trying not to go out of my mind. No,
So yung distance natin guys, yung camera, yung microphone from the speaker is approximately mga 2 meters. %90% volume. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Alright guys, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pag-visit ng channel natin, at maraming salamat sa pag-subscribe, and I hope guys, i-like nyo na rin yung video natin at pa-share na rin po sa iba para mas marami pa tayong audience na mararating. Yun naman po guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, pumindot na kayo, papindot na ng subscribe, and please on your notification bell para maging updated tayo sa mga i-upload naming video sa susunod na mga araw. So maraming salamat guys, and God bless. Bye-bye.